sa first question, as business student, ano yung sa tingin mo napakahalaga ng special at inclusive education? When we say inclusive kasi, it's parang all students are being diverse. And when we say students are being diverse, all students should participate despite of their disability. Kung let's say, bawal sila sinasabi, pero let's sabihin natin, or let's say parang normal or impaired. So with that, being diverse, ang kahalagahan na to in inclusive education is na pag-iisa natin or na pag-unite ang mga students natin from different culture, heritage, at mga pangamba. Okay, sa next question, ano sa tingin mo magiging hadlang or challenge? Iba natin. So, di ba nakaroon ka ng term, ano na lang yung naging hadlang or challenge mo sa pag-aaral ng course? For me, to be honest, wala naman naging gaano hadlang. Siguro ang naging hadlang lang is yung first year ako. Kasi wala pa ako enough knowledge sa aking field. Since ang first choice ko is Bachelor of Elementary Education, tapos nalipat kami here, and since na-given kami ng chance or opportunity to be in this field, ayun. So on, wala naman ako naging problema. Bagpas nung umpisa lang. Okay, third question. Naranasan mo naman na makakausap o makapag-interact sa isang tao o isang bata na may special needs? Yes. Since, especially bago mag-end yung first semester. Kasi kami sa club namin is nagkaroon kami or nag-invite kami ng 10 students with disability sa school. So, with that, ang ginawa sa program namin is nilibot sila here sa Brooklyn University. And with that, parang naging tourist guide kami, tapos nagpaulang na rin ng mga kaunting tulong para sa ating students and of course, kasama nilang mga parents. So, habang ginagawa namin yung program na yun, doon ako nakapag-communicate sa mga bata with disability. Sa follow-up question, sa pakikipag-communicate mo sa kanila, ano yung naramdaman mo or paano yung naging approach mo sa kanila? Of course, nung una, hesitant ako. Kasi I don't know how to handle a student or a child with disability. But habang tinignan ko yung parents, tapos yung ibang students na kumakausap sa kanila, parang yun yung nag-boost sa akin para kausapin sila din or makapag-interact. Tapos hanggang sa nakikipag-yakapan na ako, binubuhat ko na sila, and marami pang iba. Okay, last question na lang. As third year student, ano na sa tingin mo yung ma-develop mo pa sa sarili mo as business? For me, ang i-develop ko pa sa aking sarili is my skills. Because I believe that I don't have enough skills pa to be, let's say, sa field. Pagka kami ay in-deploy na. Kasi yun naman talaga ang priority na needs sa special needs. Yung skills mo as a future